Good morning, good morning. So, welcome sa Biyahe ni RM Vlogs and maraming salamat sa mga nag-follow sa ano natin sa YouTube channel natin. And also sa hindi pa nakapag-follow nito, kung nagustuhan mo yung mga video natin, so pwede mong i-follow and para updated ka sa mga video ko and may mga suggestion ka, pwede mo i-suggest sa akin, pwede ka mag-comment. Okay, so itong video na to para to sa mga sa mga breadwinner na nag-abroad tapos pagkatapos mag-abroad, nasa abroad na sila tapos sila na sumalo sa lahat ng problema ng mga family nila. Sumali 'yun. Yung mga kamag-anak mo ganito kasi darating yung time, halimbawa mga kamag-anak mo, kapatid mo, tapos ikaw yung sasalo sa kanila pati pagpapaaral sa mga anak nila, ikaw ang magpapaaral, ikaw yung kawawa balang araw. Maniwala ka sa akin. Ngayon, kung di ka naman agree nito, pwede kang mag-comment diyan na hindi totoo 'yan. Pero sa akin ito experience ko to. Sa nakikita ko na marami akong nakikita na tinulungan niya lahat ng kamag-anak niya. Sinusuportahan niya lahat pero pagdating ng panahon, ilang 20 years ata siya dito sa abroad. Pagdating ng panahon na matanda na siya, mahina na yung katawan niya, hindi kumbaga pagbalik niya, wala. Kasi bakit? Wala siyang na-invest sa sarili niya. Wala siyang naipon kasi nga tinulong niya lahat. So hindi lahat ng tinutulungan mo makakatulong din sa iyo balang araw. So ang gagawin mo, unahin mo muna yung sarili mo. Kasi ang hirap tumulong sa ibang tao kung ang sarili mo mismo hindi mo tinutulungan. So unahin mo muna baguhin yung sarili mo bago mo baguhin yung ibang tao. Okay? So pag abroad ka na, yun yung mindset ng iba. Pag nasa abroad ka na, marami ka ng pera. No. Tapos yung pride pa na, oh, nasa abroad ako, pakitang gilas ka. No. Just, kumbaga humble ka lang. Unahin mo yung investment. Investment, pwede kang bumili ng lupa sa probinsya o di ka mag-ipon kasi napaka-importante. Napaka-importante na mag-ipon. So pwede kang tumulong sa kamag-anak mo kasi ikaw ngayong pero anuhin mo sila. Kung may kapatid ka na malakas pang katawan, mga 20 o 30 years old pa, so tulungan mo muna konti pero dapat may advice ka na bago mo pag tinulungan mo, may advice ka na, oh sige, hanggang may ganito lang ako hanggang 3 taon lang kita pwedeng matulungan, so ikaw nasa next nito. Kasi wag mong saluin lahat kasi para hindi ka kawawa. Okay? Kasi sayang naman yung lakas ng katawan nila kung hindi nila magamit ng tama. So ngayon, pag ikaw na tinulungan mo yung kamag-anak mo, mindset mo, halimbawa may pinaaral ka na isang anak, isang pamangkin, tapos mindset mo rin sila, oh ito lang yung kaya kong mapaaral, isang anak mo lang ang kaya kong paralin, kapatid. Tapos ikaw na bahala o kayo na bahala sa next kasi syempre may sarili ka ring pamilya. May sarili ka ring pangarap sa buhay. So yun yung kasi pag breadwinner ka, hindi ganun kadali talaga. Maraming maraming umaasa sa iyo pero hindi ganun kadali na ibuhos mo lahat doon kasi ikaw yung kawawa. So bigyan mo sila ng limitation. Bigyan mo sila ng limitation para magtira ka sa sarili mo para hindi ka naman kawawa balang araw. Okay? Tapos yung tawag nito, um, unahin mo yung sarili mo, tapos mag-ipon ka. Pagkatapos mo mag-ipon, tapos mag-invest ka, huwag mong kalimutan mag-invest. Kasi hindi lahat ng time malakas yung katawan mo. Pagbigay ng katawan mo, pag tumagal ka na, 20 years, 30 years, o pag dating mo ng 50, hindi na kaya, hindi na ganun kalakas yung katawan mo, so at least may naipon ka. Para hindi ka kawawa balang araw. Kasi nga, hindi lahat ng tinutulungan mo, tutulong yan sa'yo balang araw. So, yeah, sa akin, sa sitwasyon ko kasi ngayon, marami akong kapatid, 7 kami magkakapatid. Iniisa-isa lang, may kapatid ako na may pinapaaral ako na isang anak niya, tapos inadvisean ko na, oh, hanggang ganito lang kasi may pangarap din ako, may pamilya din ako. So, yan yung papaaralin ko. Tapos isang kapatid, oh, ito yung gagawin mo, pero hindi lahat ng time makakatulong ako sa balang araw. So, kailangan pag ito yung tulong ko sa'yo, tapos 2, 3, 4, tapos na. Kayo na ang gumawa ng kayo na ang gumawa sa next na so kumbaga gawa ng paraan para makaahon kayo sa hirap. So, yun yung dapat ang gagawin mo para hindi ka malulubog. Kasi yung karamihan nga, yung nag-abroad minsan nagpapakamatay kasi nasalo nila lahat. Sila yung inaasahan lahat tapos wala na silang natira sa sarili nila. So, ayun, na-depress. So, delikado yon. So, magtira ka sa sarili mo, wag mo saluin lahat. Pero, last, yung nanay mo, pag may edad na, matanda na, pwede mong saluin. Kasi yun nangyari sa akin. Sabi ko sa mga kapatid ko, okay, ito yung tulong ko sa inyo, pero may limitation tayo diyan. Hanggang diyan lang yung tulong ko sa inyo. Pero yung nanay ko, ako na bahala diyan. Ako na magsusuporta diyan, a lifetime yung suporta niyan kasi hindi naman ganoon kalaki yung support, kasi nga hinati-hati ko na. Hindi ako pumayag na iasa nila lahat sa akin pati pagkain nila sa akin pa rin, no. So, yung nanay ko, ako ang sumuporta sa nanay ko kasi alam ko hindi naman kaya ng mga kapatid ko mismo kasi ganoon nga, hindi ganoon ka yung hanap buhay nila. So, sa nanay ko lang ang binuhos ko yung suporta ko talaga. Pero the rest mga kapatid ko,
mga iba kong kamag-anak, hindi ako ganoon kaano kasi malakas pang katawan nila. So gumawa sila ng paraan, sayang naman yung lakas ng katawan nila kung hindi nila magamit ng maayos. So ngayon pag hindi nila magamit ng maayos kasi umasa sa kasi ikaw suporta ka ng suporta, edi balang araw baka masisi ka pa. Kasi hindi nila nagamit yung ng tama yung strategy nila, diskarte nila sa buhay kasi dahil sa iyo. 'Di ba? So ipalabas mo sa kanila yung skills nila para makaahon sa hirap, para matuto din sila, masanay din maano din sila, matuto sila paano makaahon, paano mag-survive sa buhay. Okay? So yun lang. And ingat kayo palagi diyan. Sa hindi pa nakapalo, pwede kang mag-follow sa video natin, and may mga suggest ka nga, pwede may suggest dito sa akin. Kasi kung alam ko yung sagot, pwede kong i-share sa iyo. Alright? So be safe palagi and God bless. Bye.